Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong Hayaang baguhin ka ng Diyos mula sa kaaway tungo sa kanyang kaibigan. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa ikalawang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, mula unang talata ng ika-4 na kabanata hanggang unang talata ng ika-7 kabanata. Espiritual na kayamanan sa mga luwad na palayok. Ang Diyos sa kanyang awa ay ibinigay sa amin ang gawaing ito upang gawin at para hindi kami panghinaan ng loob. Isinantabi namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawa. Hindi kami kumikilos ng may panlilinlang, ni hindi namin pinapalsipika ang salita ng Diyos. Sa buong liwanag ng katotohanan, nabubuhay kami sa paningin ng Diyos at sinisikap naming ibigay ang aming sarili sa mabuting budhi ng bawat isa. Sapagkat kung ang ebanghelyo na aming ipinangangaral ay nakatago, ito ay nakatago lamang sa mga naliligaw. Hindi sila naniniwala dahil ang kanilang mga pag-iisip ay itinago sa dilim ng masamang Diyos ng mundong ito. Pinipigilan niya silang makita ang liwanag na sumisikat sa kanila, ang liwanag na nagmumula sa mabuting balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang eksaktong kawangis ng Diyos. Sapagkat hindi ang aming sarili ang aming ipinangangaral. Ipinangangaral namin si Hesukristo bilang Panginoon at ang aming sarili bilang inyong mga lingkod alang-alang kay Jesus. Ang Diyos na nagsabi, mula sa kadiliman ay sisikat ang liwanag. Siya rin ang Diyos na nagpasikat ng kanyang liwanag sa aming mga puso upang dalhin sa amin ang kaalaman ng kaluwalhatian ng Diyos na nagniningning sa mukha ni Kristo. Ngunit kami na mayroong espiritual na kayamanan na ito ay tulad ng karaniwang mga palayok na putik upang ipakita na ang pinakamataas na kapangyarihan ay sa Diyos, hindi sa amin. Madalas kaming nababagabag, ngunit hindi naduduro. Kung minsan ay nagdududa, ngunit hindi kailanman nawala ng pag-asa. Maraming mga kaaway, ngunit hindi kami nawala ng kaibigan. At kahit masakit minsan, hindi kami nawasak. Sa lahat ng oras ay dinadala namin sa aming mga mortal na katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang kanyang buhay ay makita rin sa aming mga katawan. Sa buong buhay namin, palagi kaming nasa panganib ng kamatayan para kay Jesus, upang ang kanyang buhay ay makita sa aming mortal na katawan. Nangangahulugan ito na ang kamatayan ay kumikilos sa amin, ngunit ang buhay ay gumagana sa inyo. Ang sabi ng kasulatan, nagsalita ako dahil naniniwala ako. Sa parehong diwa ng pananampalataya, kami ay nagsasalita din dahil kami ay naniniwala. Alam namin na ang Diyos na bumuhay sa Panginoong Jesus ay bubuhayin din kami kasama ni Jesus at dadalhin kami kasama ninyo sa kanyang presensya. Ang lahat ng ito ay para sa inyong kapakanan. At habang ang biyaya ng Diyos ay umaabot sa mas maraming tao, mag-aalay sila sa kaluwalhatian ng Diyos ng higit pang mga panalangin ng pasasalamat.
pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Para sa kadahilanang ito, hindi kami kailanman pinanghihinaan ng loob, kahit na ang aming pisikal na pagkatao ay unti-unting nabubulok, ang aming espiritual na pagkatao ay nababago araw-araw. At ang maliit at pansamantalang problemang aming dinaranas ay magdadala sa amin ng napakalaki at walang hanggang kaluwalhatian, mas malaki kaysa sa gulo. Sapagkat itinuon namin ang aming atensyon hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa hindi nakikita na tumatagal magpakailanman. Sapagkat alam namin na kapag ang toldang ito na tinitirahan namin, ang aming katawan dito sa lupa ay napunit, ang Diyos ay mayroong bahay sa langit para manirahan kami, isang tahanan na ginawa niya mismo na mananatili magpakailanman. Samantala, kami ay umuungol, nananabik na mabihisan ng aming makalangit na tahanan. Dahil kapag kami ay nadamitan, hindi kami makikitang hubad. Habang kami ay naninirahan sa makalupang tolda, kami ay dumadaing sa isang pakiramdam ng pang-aapi. Hindi sa gusto naming tanggalin ang aming katawang lupa, ngunit nais naming isuot sa amin ang makalangit, upang kung ano ang mortal ay mababago ng buhay. Ang Diyos ang naghanda sa amin para sa pagbabagong ito, at ibinigay niya sa amin ang kanyang Espiritu bilang garantiya ng lahat ng inilaan niya para sa amin. Kaya lagi kaming buo ang loob. Alam namin na habang kami ay nasa tahanan ng katawan, ay malayo kami sa tahanan ng Panginoon. Sapagkat ang aming buhay ay isang bagay ng pananampalataya, hindi sa paningin. Kami ay puno ng lakas ng loob at mas gugustuhin na umalis sa aming tahanan sa katawan at manatili sa tahanan kasama ang Panginoon. Higit sa ano paman gayon paman, gusto namin siyang pasayahin, sa bahay man namin dito o doon. Sapagkat lahat tayo ay kailangang humarap kay Kristo upang hatulan. Ang bawat isa ay tatanggap ng nararapat sa Kanya, ayon sa lahat ng Kanyang ginawa, mabuti man o masama sa Kanyang buhay sa katawan. Pakikipagkaibigan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Alam namin kung ano ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Panginoon, at kaya sinusubukan naming hikayatin ang iba. Kilala kaming lubos ng Diyos, at sana sa puso ninyo kilala ninyo rin ako. Hindi namin sinusubukang muli na irekomenda ang aming mga sarili sa inyo. Sa halip, sinusubukan naming bigyan kayo ng magandang dahilan para ipagmalaki kami, para masagot ninyo ang mga nagyayabang sa hitsura ng isang tao at hindi sa kanyang ugali. Baliw ba talaga kami? Ito ay para sa kapakanan ng Diyos. O matino ba kami? Kung gayon, ito ay para sa inyong kapakanan. Tayo ay pinamumunuan ng pag-ibig ni Kristo. Ngayon na kinikilala natin na ang isang tao ay namatay para sa lahat, ibig sabihin na silang lahat ay nakikibahagi sa kanyang kamatayan. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay hindi na mabubuhay para sa kanilang sarili, ngunit para lamang sa Kanya na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Hindi na kung gayon. Hinahatulan ba natin ang sino man ayon sa pamantayan ng tao?
Kahit na minsan ay hinatulan natin si Kristo ayon sa pamantayan ng tao, hindi na natin ito ginagawa. Kapag ang sinuman ay nakiisa kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang. Wala na ang luma, dumating na ang bago. Ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos na sa pamamagitan ni Kristo ay nagpabago sa atin mula sa mga kaaway tungo sa kanyang mga kaibigan at nagbigay sa atin ng gawaing gawing kaibigan din niya ang iba. Ang aming mensahe ay ang Diyos ay na kay Kristo na ginagawa ang lahat ng sangkatauhan na kanyang mga kaibigan. Ang Diyos ay hindi nagtala ng kanilang mga kasalanan at ibinigay niya sa amin ang mensahe na nagsasabi kung paano niya ginagawang kanyang mga kaibigan sila. Narito kami kung gayon, nagsasalita para kay Kristo, na parang ang Diyos mismo ang gumagawa ng kanyang apela sa pamamagitan namin. Nakikiusap kami sa ngalan ni Kristo. Hayaan ng Diyos na baguhin kayo mula sa mga kaaway sa kanyang mga kaibigan. Si Kristo ay walang kasalanan, ngunit para sa ating kapakanan ay ginawa siya ng Diyos na kahati ng ating kasalanan upang sa pagkakaisa sa Kanya ay makahati tayo sa katwiran ng Diyos. Sa aming gawain kasama ng Diyos, kung gayon, nakikiusap kami sa inyo na nakatanggap ng biyaya ng Diyos na huwag itong sayangin. Pakinggan ang sinasabi ng Diyos. Nang dumating ang panahon na ako ay magpakita sa inyo ng pabor, narinig ko kayo. Nang dumating ang araw sa akin na iligtas kayo, tinulungan ko kayo. Makinig kayo. Ito ang oras para tumanggap ng pabor ng Diyos. Ngayon ang araw para maligtas. Ayaw namin ang sinuman na makitaan ng mali ang aming gawain. Kaya sinisikap naming huwag maglagay ng mga hadlang sa paraan ng sinuman. Sa halip, sa lahat ng aming ginagawa ay ipinapakita namin na kami ay mga lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng matyagang pagtitiis sa mga problema, tiisin at kahirapan. Kami ay binugbog, ikinulong at pinag-uusig. Kami ay sobrang pagod at walang tulog o pagkain. Sa pamamagitan ng aming kadalisayan, kaalaman, pagtitiyaga at kabaitan, ay ipinakita namin ang aming sarili bilang mga lingkod ng Diyos. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng aming tunay na pag-ibig, sa pamamagitan ng aming mensahe ng katotohanan at sa kapangyarihan ng Diyos. Pagkamakatwiran ng aming sandata, kapwa sa pag-atake at upang ipagtanggol ang aming sarili, kami ay pinarangalan at iniyak, kami ay ininsulto at pinuri. Itinuring kaming mga sinungaling, gayon may nagsasalita kami ng katotohanan. Gaya ng hindi kilala, gayon may kilala kami ng lahat. Parang patay na kami, ngunit tulad ng nakikita ninyo, nabubuhay kami. Bagamat pinarusahan, hindi kami pinapatay. Bagamat nalulungkot, lagi kaming natutuwa. Kami ay tila mahirap, ngunit kami ay nagpapayaman sa maraming tao. Parang wala kaming pag-aari, pero talagang pag-aari namin ang lahat. Mga minamahal na kaibigan sa Korinto, kami ay tapat na nagsalita sa inyo. Binuksan namin ng gusto ang aming mga puso. Hindi kami ang nagsara ng aming mga puso sa inyo. Kayo ang nagsara ng inyong mga puso sa amin. Nagsasalita ako ngayon na parang mga anak ko kayo.
Ipakita sa amin ang parehong damdamin na mayroon kami para sa inyo. Buksan ang inyong mga puso ng malawak. Babala laban sa mga impluwensya ng pagano. Huwag subukang magtrabaho ng kapantay sa mga hindi mananampalataya dahil hindi ito magagawa. Paano magiging magkatuwang ang tama at mali? Paano mabubuhay nang magkasama ang liwanag at dilim? Paano magkakasundo si Kristo at ang dyablo? Ano ang pagkakahalintulad ng isang mananampalataya sa isang hindi mananampalataya? Paano makikipagkasundo ang templo ng Diyos sa mga paganong idolo, sapagkat tayo ay templo ng buhay na Diyos? Gaya ng sinabi mismo ng Diyos, aking gagawin ang aking tahanan kasama ng aking mga tao at maninirahan kasama nila. Ako ay magiging kanilang Diyos at sila ay magiging aking bayan. At kaya't sinabi ng Panginoon, dapat ninyong iwanan sila at ihiwalay ang inyong sarili sa kanila. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay na marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo ay magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng mga pangakong ito ay ginawa sa atin, mahal kong mga kaibigan. Kaya pagkatapos, linisin natin ang ating sarili sa lahat ng bagay na nagpaparumi sa katawan o kaluluwa at maging ganap tayong banal sa pamamagitan ng pamumuhay na may paggalang sa Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.